At una mo tatanong para ngayong gabi ay si Banggis Reynan. Banggis Reynan, good evening sa iyo. Good evening, bro. Yes, bro, good evening, bro. Go ahead, bro. Narinig ako dyan, bro. Yan, naririnig ka, bro. Go ahead. Isa lang ang ko, tanongan ko. Tagalogin mo lang, bro. Basahin ko dito sa Bisaya kasi itong Biblia ko. Itong sa ikaduhang Juan, Jis, busa kung may muan dili magtudlo ni ining pagtulo nana ayaw siya dawata sa inyong balay o bisan gani sa pagtagad kaniya. Kaya ang tagad ni ini kaniya nagkaambit sa kadawatan niyang buhat. Akong pangutana, ang tanong ko dito bro, itong sinasabi na ang magtudlo nga dili magtudlo ni ining pagtulon ana. Ano itong pagtulon ana sinasabi ni Apostol Juan? Okay, at ibigay mo na yan kay Brother John Ray para kanyang sagutin, Brother John Ray. Brother John Ray! Baka nawala si John Una Ray. lang ng ayos niya bro, John Ray. Si ano na lang, Romel Palma na lang. Brother Romel? Yes, Bujando. Ano yung Bujando? Ayan. Ah, Anong pagilid yung... katuruan ang sabihin ni Apostol Juan dito? Anong katuruan? Anong katuruan ng? Ang ibig sabihin ni Apostol Juan dito sa Bisaya kasi ito bro. Ano, busa kun may mana kanin mana kaninyo nga dili magtudlo ni ining pagtulon ana. Kini pagtulunan nga gimin ni Apostol Juan unsa ni ba? Unsa ni nga Saan, pagtulo saan niya? talata yung Bujando? Pakibasa nga sa Tagalog, bro. Ikalawang Juan, ikalawang Yes. Juan, uno, Jess. Sige, babasahin mo nga sa Tagalog. Okay, mas maganda ating basahin to sa ano sa ating simulan sa 4 para maunawaan natin ng talata ano. Hirap Sige. kasi yung hindi basahin ng buo eh. Eto, Konteksto, konteksto. labis akong nagagalak nang makita ko ang ilan sa iyong mga anak na namumuhay ayon sa katotohanan, alinsunod sa utos ng Ama sa atin. At ngayon, Ginang, hinihiling ko sa iyo na magmahalan tayong lahat. Hindi ito bagong utos, kundi isang dating utos na sa simula pa'y nasa atin na. At Mm. ganito ang pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay tayo ng ayon sa mga utos ng Diyos. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noon. Panguna, mamuhay kayo ng may pag-ibig sapagkat Yo. nagkalat sa sanlibutan ng mga mandaraya. Ayaw nilang kilalanin na Mm. si Kristo dumating bilang tao. Ang Oo. ganoong tao ay mandaraya at kaaway ni Kristo. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawalang saysay ang aming pinagpaguran. Sa halip ay lubusan ninyong makamtan ang gantimpala. Ang di nananatili sa turo ni Kristo, kung nagdaragdag dito ay wala sa kanya ang Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay nasa kanya ang Ama at ang Anak. Sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay ni huwag ninyong batiin. Sapagat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. Ayun, yun ang konteksto, no? So, based sa, ang tanong mo pala, ikalawang umano, Jess? Yes, Ang bro. 11. Oh, yun ang aral, yung hindi aral ni Kristo, yun. Sinabi na nga doon eh, no, na ang ayaw tumanggap sa aral ni Kristo. Ano ba ang aral ni Kristo? Pag-ibig, di ba? Ano ba yung sinabi niya sa Mateo 22 at sa Marcos 12? Ang tunay na ang pagsunod, about sa pagsunod sa utos ng Diyos, di ba? Dalawa lang. Basahin nga natin, Brother Jando. Nasa ano yun bro? Mateo 22 ba yun? Mateo 22, 22, 38 to 40. 38 to 40. Oo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito para makita. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Patuloy. Ayun, yan yung pangalawa. Ito yung una. Yun yung, yung Ibigin mo ang pangalawa. Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo.
Ito ang pinakamalagang utos. Pangalawa, ito naman ang pangalawa, ibigin mong yung kapwa gaya niya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So yun ang point ni San Juan doon sa kaniyang sulat about sa aral ni Kristo, about sa pag-ibig. Kasi kung may pag-ibig ka, bro, kung sa baga, complete package na siya. Complete package na siya. Susunod ka na sa utos, tapos utos ni Kristo, at the same time, yung pag-ibig mo sa kapwa at pagtanggap sa aral ni Kristo, masusunod mo dahil lang sa pag-ibig. So yun ang pinaka-aral ni Kristo kasi, pag-ibig. Di ba sabi nga sa uh, 1 Corinthians 13, Barijanda, pakibasa nga. Unang 1 Corinthians Korinto 13, anong talata yun na 13:13? 13:13. Oo. Samantala nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Yan talagang pinaka-importante sa lahat, bro. Pag may pag-ibig ka kasi, package deal na lahat. Kaya mo nang isakripisyo ang lahat para sa Diyos. No? Lalo-lalo na pagsunod sa aral ni Kristo. Yan lang, Barijando. Yes, tama yun bro. At saka kung babasahin mo sa sinabi ni Apostol Pablo, yung buong kautusan, ginawa na lang isa. Sa Mateo 22:37 hanggang 39, dalawa. Sa Galatia 5:14, talagang isa na lang. Sabi, sapagkat ang buong kautusan, buo na yan ha. So yung lahat ng kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya pag natupad mo ito, sabi ni Apostol Pablo sa Galatia 6:2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad nyo ang kautusan ni Kristo. Walang sinasabi nito na pag hindi ka nagsabat, lagot ka. Kasi bakit sumisintro, Barijando? Bakit sumisintro ang katuruan ni Apostol Noah sa pag-ibig? Dahil basahin natin ang unang sulat niya, 1 John 4:16. 1 John 4:16, ang sabi niya rito, nalalaman natin tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig, ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Kaya sumusintro ang sulat ni Apostol na Juan, bro, sa pag-ibig ng Diyos. Because God is love. Oh. At kung sa 21, ito naman sabi sa 21, ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Ibig sabihin, pag sinabi mong mahal mo ang Diyos, patunayan mo yan sa pag-ibig mo sa kapwa mo. How can you say na mahal mo ang Diyos pero iniinsulto mo yung kapwa mo? Diba? That's the point. Brother Renan Bangyes? Okay bro. Kaning giingon niya bro nga kung may mo na sa balay, nahitabo na ba ni? Nangyari na ba ito? Yeah, nangyari na. Ang dami Dami pumunta sa ngayon. kanya. Saksi Jehovah. Dami. Dami na. Dami na eh. Noon pa nangyayari na yan. Lalo na ngayon. Lalo na ngayon, dami na nila. Mm. Okay. Yung mga ibang sikta bro na umakyat sa bus, di ba nitong bago lang nung Pasko, ewan ko kung anong relihiyon yun. Alam niyo ba kung saan sila namasko, Brother Jando? Ano? Sa bunga? Sa Sabungan. Bunagin yun? Bunagin ba yun? Bunagin yun? Doon sila umakyat, doon sila humingi ng pamasko sa mga sabungiro. Doon talaga sa ring, kumanta sila doon, humingi ng pamasko. Pero wala doon sa Bible ang Pasko. Ayun lang bro, dyan daw. Okay, thank you sa iyo, Brother Reynan Bangge, sa iyong katanungan. Then, lipat naman ako sa isang katanungan naman ulit na ito ay galing naman ngayon kay Glaim Redolosa. Sabi ni Glaim Redolosa, nakadungog ko sa humili sa pari diha sa Bohol. Nagbasa siya kaliwatan sa pagsabot na sa kaliwatan ni Jacob. Sumala sa pari si Jacob, amahan ni Jose nga asawa ni Maria. Mao ba ni nga Jacob nga amahan sa 12 ka magsuon nga apil na si Jose sa magsuon
Hatagi ko katinawan bro Jando. Imo tigpaminawan GBR sa Perelos, Carcar City, Cebu. Palihog og tubag Brother John Ray. Kaya nakasabot mo kag Bisaya. Matagal ko nang hindi maunawaan yung Bisaya, bro. Nako lagot. Well, ang ano na is kung si ba na yung ninuno nila ang ama ni Jacob. Yung Jose, yung Jacob ba na ama ni Jose? Ha? Mm. Yun ba Yun na yung asawa ni Maria? Yun ba oo, yung Jacob na na ama ng ama? labing Ah, dalawang lahit lipin ni Israel. 12 ni Jose. Yung hindi ba si Jose yung ibinenta ng kanyang Oo. mga kapatid? Tapos Oo. bumili yung taga Ehipto. Ang kanilang ama si Jacob. Oh, ang tanong niya, yun ba yung Jacob na yon? Hindi, O ang ibang layo Jacob ng ito? ang layo. Ang pangalan ng ama niyo si Jacob din. No, basahin natin yung Lucas 23:23 ba 'yan? 3:23 ba diyan do? Okay, timbasahin ngayon sa Lucas 3:23. 23, oo. Ito ang sabi. Magtatatlumpung taon na si Jesus nang siya'y magsimulang mangaral. Ipinapalagay ng mga tao na siya'y anak ni Jose. Si Jose naman ay anak ni Eli. Basahin mo sa ibang talata, yung Jacob. Yan ba yung Yung Jacob naman, Mateo 1:16 naman yon. Mateo 1:16 pala yun, Mateo O, 1:16. uno di, yun ay nasa Mateo 1:10. Wait lang ha. Okay. Ba't mali? Ala? Mateo, ating simulan to sa 17. Baka nandito yon. Wait lang ha. 12. Eto. At pagkatapos na sila ay maging bihag sa Babylonia hanggang sa ipanganak si Jesus, ang mga ninuno niya ay sina Jeconias, Salatiel, Zerubabel, Abiud, Eliakim, Azor, Sadok, Akim, Eliud, Eleazar, Matan, Jacob, at si Jose na asawa ni Maria. Si Maria ang ina ni Jesus, ang tinatawag na Kristo. Itong Jacob dito bro. At itong basahin sa ang dating Biblia sa 6. Ano nangyayari dito sa ano natin? Sa 16, ito Ibang Jacob yan. sinasabi. At naging anak ni Jacob si Jose, asawa ni Maria. Ayun. Yung Jacob na yan talagang literal na ama ni Jose. No, diyan sa Mateo ako babasahin natin. At yung Jacob naman na isa, yung kaninunuan nila, hindi yun yung ama ni Jose. Ang layo na ng agwat nila. Nung ilang libong taon ang dumaan. No? So, dalawang magkaibang Jacob yan, kapatid. No? Iba yung Jacob na ama ni Jose na nasa Old Testament, yung the Dreamer. Iba din yung Jacob na dito sa New Testament, Brother Jando. Yan, yan. Okay. So, move naman tayo ngayon sa next naman na katanungan. At dahil wala pang nag-raise hand dito, okay, so punta ako sa isa pang tanong dito sa ating mga pending questions. Ito ay galing kay Sir Boss. Bro, tanong po ako, pwede ba mangumunyo kung hindi nakapagsimba ng isang beses? Pwede ba mangumunyon kung hindi nakapagsimba ng isang beses? Brother Angel. Okay, no? Angel. Yes, depende sa ano po 'yan sa sitwasyon mo nung kung hindi ka nakapagsimba noon is kung halimbawa intention mo talaga no, tinamad ka, no? So kung tinamad ka lang at o kaya may ibang rason na inuna mo yung kung ano man, hindi ka nakapagsimba talaga, no? O may lakad ka o ano, eh medyo yon malaking kasalanan yon dahil sabi nga, di ba? Put God first, di ba? So, unahin mo muna ang Diyos na higit sa lahat. Kahit nga halimbawa, yung dati dito may nagtanong, medyo nagilty siya, isang barbero, no, oras na ng pagsimba niya, tumanggap pa siya ng ano, sayang daw yung ano. So, sayang daw yung kikitain niya, eh hindi tuloy nakapagsimba. Naku, sabi ko, sabi ng Diyos kasi,
yan ang sinabi from Old to New Testament, si Jesus galing sa bibig niya yun. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat, no? Unahin mo muna siya. So, inuna daw niya yon. So, sabi ko, ikumpisan mo yan dahil doon magpapatunay kung sino ba number one sa'yo. So, ngayon, kung yung intention mo doon is talagang, ano, no, dahil nga sa walang kaano-anong bagay, inuna mo sila, delikado yon, kailangan mo kumpisal. No? Ngayon, may mga case to case yan, may mga sitwasyon naman, halimbawa yung iba na late, no, hindi na makasalanan. Yung intention mo is maganda, gustong-gusto mo magsimba, pero wala eh. O kaya may nangyari sa kalagitnaan ng pagbiyahe mo, or biglang may nagkasakit, o kailangan mapunta ospital, oras ng pagsisimba. So case to case basis yan. Yun po hindi kasalanan yun, no fault on your own yun, no. Hindi siya ganun kano, pero mas maganda pa rin, kumpisal pa rin ng mga yon. But actually, sa katikisim natin, yung mga ganyan, no, yung mga bigla ka nagkasakit, biglang may kailangan, yung may bata na kailangan bantayan, hindi makapagsimba, yun po ay ano ng simbahan. So, sa mga nakikinig ngayon, yung intention nyo, no, depende sa intention mo, depende sa pangyayari. Kapag yun ay talagang tinamad ka lang at yun nga ang dati nagtanong dito dahil inuna niya yung pera kaysa kay Lord, ang dami na yung kinita yata eh. Tapos yung bandang huli, nakapila yung hindi niya sinabing, bro, magsisimba muna ako. Hindi niya sinabing yun. So, baka daw mawala yung inuna niya yun, hindi nakapagsimba. Ay, napakadelikado nun. So, yun po kapatid, no? Case to case basis yan. Kung intention mo, talagang magsimba naman, in case of emergency, hindi ka nakapag the church understand that. At lahat ng mga hindi nakakapagsimba pa rin, mas maganda siyempre, no? Lagi ako tayo nag-advise dito, mas maganda. I-confess na natin lahat. Whether your intention is good or not, basta di ka nakapagsimba, mas maganda na rin po na i-confessal na rin natin sa susunod bago tayo mag-communion. Para mas sigurado po tayo doon, Bro Jando. Isa ya, Brother Angel, ito pa tayo isa pang tanong naman dito, no? It is from Mary Krampus Mas, no? Sabi niya dito, tanong ko lang bro Jando, ano ang meron sa Jubilee Year 2025 ng Roman Catholic? Pakisagot. Brother Angel, ano daw meron sa Jubilee Year ng 2025? Actually, the Jubilee year kasi, no, ang ano natin diyan, yung ng Pope ni Pope Francis diyan is as a Jubilee year, is a year of hope, no, and is a year of peace dahil nga sa daming mga ngayon, sa daming mga nangyayari ngayon sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang lugar ng mundo na nag-aanuhan na, no, na nagigerahan na. So, well, as simple as that, and at the same time, no, yung Jubilee Door, every 25 years lang yan. No, binubuksan naman yan para magkaroon naman yung mga tao ng tinatawag na plenary indulgence din, no. So, actually, biblical yan, yung pagdating sa mga opening of the door, no. So, as a summary, yun ang lang no. Ganun lang kasimple yun. Kung nakapag tayo nun sa Jubilee Year, meron naman tayong kanya-kanya sa archdiocese natin o sa mga parish natin ginagawa yan. Dito ginawa rin yun yung mismong bishop dito nagbukas ng pinto, no, to obtain a plenary indulgence naman. So basically yun ang no, at ang Jubilee Year is a year of hope and peace and hope, no, for people na lagi ngayon hindi na natin alam, nagkakaanuhan na yung mga bansa sa bansa, no, na sana magkaroon ng kapayapaan, Bro Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Angel. And then, meron pa tayong tanong dito naman again. Dito ay from, wait lang ha. What was it? Okay, so may katanungan dito from Lenny Meet. Good evening, Opa, JD. Merry Christmas sa lahat ng taga-PPP. Nagtataka lang po ako bakit parang si Ate Edna lang ang babae sa inyo. At behind the camera pa siya. Bakit walang babae sa mga nag-i-explain? Okay, ito yung sagot sa iyong katanungan. Okay? Si Ate Edna, siya ay
ano siya, hindi naman nag-i-explain si Ate Edna, bihira lang siya magsalita, hindi ba? No? Pero may pagkakataon na kung alam ni Ate Edna, mag-i-explain siya, pero not all the time sumasagot si Ate Edna. Kailan niyo huling nakitang sumagot si Ate Edna? 'Di ba? So, may mga babae kami kasama, gaya halimbawa ni Sister Ginelisa Piedad. Oh, kasamahan namin 'yon. Si Ate Caroline Tumol, may mga pagkakataon na ito yung nagpapaliwanag din, sumasagot din, minsan nagtatanong na lang. Meron po, pero hindi sila gaanong gagaya namin na always handed on kasi may mga may ginagawa din sila. No, pero wala pa tayong na ano dito na babae talagang sumagot kasi halos kumpleto na lahat eh. Romel Palma pagdating sa terminology at sa CCC. Hmm. Angel sa CCC tsaka sa mga liturgy. Brother Junre, mga doctrinal. O, si Aljan, minsan basic lang. Doctrinal din, pero basic lang. Si Wendell naman, spiritual warfare at yung malaliman na doctrinal. And then si Brother Romer, spiritual warfare. So halos kumpleto na lahat ng timpla, no? At kung meron man, marami kaming kasamang lalaki dito, nandiyan si Dennis Oberio. Oh, kita niyo naman di siya sumasagot, hindi ba? Andyan din si Kaburnok. Oh, hindi nga nasasalita si Kaburnok, bisa siya bibigyan ng episodes, recorded pa. Sa madaling salita, may mga babae naman kaming kasama, pero bihira na lang sila makapagbigay ng oras, yun ay dahil sa very busy rin sila. No? Yan ang sagot natin sa katanungan ni Lenny Meet. So, ito naman tayo ngayon sa kay Asuncion ko. Sabi niya, bakit po ang tawag kay Jesus ay Prince of Peace and not King of Peace? At ipasagot yan kay Romel Palma. Diyan si Romel Palma? Romel? Palma? Wala? Junre? Bakit po ang tawag kay Jesus ay Prince of Peace and not King of Peace? Well, parehas lang yan ba dyan do? King and Prince kasi siya nga, si Panginoong Kristo kasi is, ano siya eh, God of all eh. Sayang nga muna natin yung Galatia, kalimutan ko yung talata na God of all si Panginoong Kristo. Tulad ng kanyang ama, God of all siya. So, hindi lang dahil siya ay Prince of Peace. Yung pagka-Prince of Peace niya, King na rin yun. Kasi basahin nga natin ang, ba dyan do, ang Revelation 17:14. Revelation 17:14. Okay. So, tingnan ko muna dito ha. Revelation 17:14. Ito sabi, no? Magigipagbaka ang mga ito laban sa kordero at sila'y dadaigin ng kordero sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. At ang mga kasama niya ng mga tinawag at mga pili at mga tapat ay nananaig din. Yan pa siya ay hari ng mga hari. Paano mo sabihin hindi siya King of Peace? Yung pagka-prince niya, king na rin yun kasi yan, tawag yan kapatid, divine title. Lahat ng yan, titulo yan ng Diyos. No, Prince of Peace, King of King, Lords of all. No, basahin nga natin ang Isaiah Brejando, yung hula kay Panginoong Kristo. Isaiah 9:6. Isaiah 9:6. Okay, ang sabi sa Isaiah 9:6, wait lang ha, ganito. Okay. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang mamamahalay at maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Pangulo ng Kapayapaan or Prinsipe ng Kapayapaan, sa ibang salin yan, Prinsipe ng Kapayapaan. So, ituloy na yan kapatid. No, wag kang malito kasi tawag dyan divine title.
Like, kahit yung Christ, divine title yan. Yung Son of Man, divine title yan. No? So, uod ni Jacob, divine title yan. Mga titulo niya yan bilang Diyos. Sa Kanya lahat yan, attributed sa Kanya yan. Sa being ng ating Panginoong Isokristo. So, hindi nangangahulugan na dahil Prince of Peace siya, hindi na siya King of Peace. Hindi, kasi siya nga ang hari ng mga hari. Revelation 7:14. Lahat ng iyan ay tumutukoy sa Kanya. Kung anong titulo mayroon ng ating Panginoong Isokristo, siya lang at siya lang yan. Wala nang iba. Yun lang, Brother John. Okay, akin muna, ibigay muna kay Brother, Brother Aljan, para siya naman ang mag-hosting, Brother Aljan. Yes, again, sa mapagpalang umaga tanghali, Brother Jando at Brother Junri. At merong katanungan dito sa live ni Brother Junri, no? Si Efren Palanya. Sabi dito, magandang gabi po. Itatanong ko lang po ang tungkol sa particular judgment. Marami po kasi akong kadebate sa FB. Di ko po alam sagutin yan. Gusto ko lang pong mapagandaan yan. Baka matanong po sa akin. So, Brother Junri, sa'yo to bro, kasi sa'yo to live. Okay, well, ibigay ko kay Brother Angel ang kaya ni Brother Angel sagutin niya. Brother Angel, ikaw naman. Bro Angel? Oh, wala sa Brother Angel. Yes, particular judgment, ito yung hukom na after ng tao ay isa-isa huhukuman yan, no? Haharap tayo sa hostisya ni Diyos, ng Diyos pala, Panginoong Kristo. Basahin nga natin, Brother Aljan, ang Hebrews 9:27. Hebreo, ano yun bro? 9:27. Hebreo 9:27, ito po ang sinasabi. Itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay, at pagkatapos ay ang paghukom. Yan. Yung paghuhukom na tinatawag yan, kapatid, yan sa Catholic theology, yan ang particular judgment. Bawat tao huhukuman. Matapos mamatay, huhukuman. Kasi meron tinatawag na final judgment. No? Sa Mateo 25 yon, 36 to 41, yan yung general judgment. Mateo 36, Mateo 26 at 25, 36 to 41. General judgment yan. Pero mayroon tinatawag na particular judgment na matapos mamatay ang isang tao, yun yung sinabi ni St. Paul sa taga-Hebreo, yung binasa ni Brother Aljan, no, Hebrews 9:27, na matapos ang minsang pagkamatay ng isang tao ay paghuhukom. So yung paghuhukom na yan in Catholic theology, yan ang particular judgment. Yun lang, Brother Aljan. Ayun, thank you so much Brother Junri. At meron din pong tanong dito, sabi po kay Chris. Bro Aljan. Yes, Brother Angel. Ayan si Brother Yes, Angel. also. Dagdagan mo, Brother Hindi Angel. ko. Tinawag kita kaganina, di ka sumagot. Hindi, yung kamay ko kasi may na ano nung napindot ko iba yung na ano ko. So anyway, Okay. yun po no kasi actually yun ang interpretation ni Brother Eli diyan. Naalala ko tuloy 9:27 Hebreo. Ang sabi niya, paghukom, pagkamatay, ibig sabihin maghihintay tayo. Sabi niya, sa final judgment. Napatay. Oo, yan ang interpretation niyan. Ito problema. Mismo ng ating Panginoon sa Kristo nagsabi, wala siya sinabing namatay si Lazaro, namatay yung mayaman, naghintay. Walang ganun. Correct. Naghintay siya ng final judgment. Iba yun. Kaya nga basahin nga natin Lucas chapter 6. Kay Jesus nang galing ito na may particular, yung agad-agad ba? Iba pa yung tinatawag nating universal of final judgment, no? So pangkalahatan na yon, katapusan na ng mundo yon. Iba po yon. Iba yung pagkamatay mo ngayon, hukuman ka, napakarami ng mga taong no, na nagpatunay niyan, mga mystic, mga napakarami na nagpatunay na talagang may judgment na agad-agad pagkamatay. Pero iba pa yung tinatawag na final judgment, no? So, sa Lucas chapter 16 nga verse 22 nga bro Aljan. Lucas chapter 6 verse 22, ito po ating mababasa. 22 to 23, sige. Sige, 22 to 23. 16 na, hindi 16. 16 pala, sorry Brother Angel. Yes po bro. 22 hanggang 23, ito po ang ating mababasa. Sabi po dito, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. Namatay rin ang mayaman at inilibing sa gitna ng kaniyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay.
Nat natunaw ang mayaman, natanaw Natanaw. ng mayaman. Nata, Ano ba? Natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Yun. kaya mo yan, bro. Mukhang kagagaling mo nga lang sa sa prison na. O, sige. Sabi niya kanina kagagaling ko lang sa prison. Akala ko nga bro, ikaw yung nakaano doon sa may death penalty sa ano. Hanggang verse ano bro? Yun bro, no? Sa gitna ng kayong pagdurusa sa daigdig ng mga patay, no? So natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. So pansin niyo yung sa 22 pa lang sabi niya namatay ang pulubi at dinala ng anghel. Wala si sinabing namatay ang pulubi at naghintay pa siya no, sa huling araw. So walang ganon. Yan ang particular judgment na sinabi ng ating Panginoon Kristo. Biblically yan po, eksakto yan na pwede natin gamitin. No? Naka-live yata yung nagtanong kay Bro Junri. Yan po yung exact na pwede mo basihan sa kanila. So, kailan itong nangyayari? Ito ba yung final judgment lang o ito yung tinatawag na particular judgment or individual judgment? Yan po kapatid. Yan ang pinakamagandang verse na pwede natin yan sa mga ibang sekta po na nagsasabing wala pang tao sa langit daw. Lahat daw Tsaka wala pa daw. idagdag na lang din natin, Brother Angel, yung Mm. Brother Aljan, basahin mo. Paano ba mangyari talaga after maghiwalay ang katawan at kaluluwa? Basahin nga natin, Brother Aljan, ng Ecclesiastes 2:7. Ano yung Ecclesiastes bro? Mangangaral. Mangangaral. Sorry Wait lang. Mangaral Sa Old ano yun? Testament. Oo, mangangaral. Mangaral ano? 2:7. Hindi kasi ako makakita. Kaya nilapit ko yung mukha ko. Mhm. Sabi Mag-ano po ka na, dito is, mag-shades ka na. sabi po dito is ganito po. Alalahanin mo, alalahanin mo siya bago manumbalik sa alikabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Yan, yung hininga na yan, kung babasahin mo ang salita ng Diyos, Espiritu natin yan. So after nating mamatay, maghihiwalay yung ating katawang lupa at ang ating espiritu. So yung katawan natin, according sa talata na yan, babalik sa alabok at yung ating espiritu ay magbabalik sa Diyos. Bakit siya magbabalik sa Diyos? Hebrews 9:27, para hukuman. At yun ang particular judgment. Bro Junri, narinig ko kay Bro Yes. Elding yan. Halos kabisado ko yun kasi dati tagapakinig din ako yun eh. Sabi dyan inano rin dyan kung ano yung mangyari pagkamatay. No? So binasa rin niya yan, yung babalik ang espiritu sa Diyos. Sabi niya, tapos nandun lang yun, naghihintay ng final judgment. Bumalik sa Yan ang Diyos. sinasabi ko sa mga nagbasa Hukuman ng nga Biblia. agad eh. Yun na nga yung sinasabi ko, no? So, siyempre, nung wala tayong alam, wala ako ng oo, no? Parang inaano ko pa nga yung mga talata. Talagang makikita mo yung difference, no? Yung pagpapaliwanag nila. Napakadelikado kasi ang mga ganyan, so iniisip niya siguro pa ngayon ang mangyayari diyan dahil bawal nga rin ipagdasal. Hindi siya pinagdadasal tuloy ng mga taga MCGI, no? So, nakatakot. Sabi nga ni no, Father Richmond Nilo, no, kapag nagkamali ka ng interpretation sa Biblia, impyerno ka diyan, totoo. No, kasi ma-misinterpret mo yung Biblia katulad dun sa banal na Eucharistia, no? Hindi sila naniniwala doon. Wala na, sabi ni Jesus, kapag hindi ka kumain, walang buhay na walang hanggan. So doon pa lang, pwede ka nang bumagsak doon. Lahat ng mga ibang sekta walang ganon. Pati yung mga ganyan na imbis na kung nasa tunay ka na iglesia, pwede ka pang may chance pa na ipagdasal siya eh. Ngayon wala na. Di wala nagdadasal sa kanya. So yun, yun po no sa mga nakikinig ngayon may particular judgment talaga, napakarami ng nag-ano niyan no. Napakarami ng pangyayari diyan ng mga mystic na nagpapakita yung mga kaluluwa nasa purgatory. Yung iba nga 'di ba nag-ano na okay, I am damned in hell, sabing ganoon, pakita siya sa isang obispo. Pag mo nakipagdasal, nasa impyerno na ako. That's particular judgment. Bro Aljan? At Yes, saka brother. isa pa dyan, Mm. no? Para doon sa ating kapatid na nagkikipagtalakayan pala siya. So baka itanong sa iyo kapatid, ano ang magiging hukom sa iyo ng Diyos pag haharap ka na according sa particular judgment? Pakita mo ba dyan ang 2 Corintios 5:10. Yan ang magiging hukom sa iyo ng Diyos.
2 Corinto Jess. 5 Jess. Wait lang. 2 Corintos 5 Jess. Ito po ang ating mababasa. Sabi po dito mga kapatid is ganito po. Sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Yan. So baka itanong sa iyo kapatid, sige nga, kung may particular judgment pa, tapos sa hukuman, ano ang magiging hukom sa iyo ni Kristo? Yan ang ibigay mo. Ayon sa iyong gawa, mabuti man o masama. Ayun. Thank you so much, Brother Junri. At welcome po muna natin si Father Boy. Brother Bro Jando, pa ako si Father, ano ba yun? Bobby? Father Bobby. Bobby Kalunsad. Father Bobby Kalunsad, good evening. Ako nag-admit sa kanya. Hindi pala na-announce, bro. May ano ngayon? May sacramental sacramentals. blessings. Mamaya na yan, 10. Hello, good evening po. Ayun. Good evening po, Father. At saktong-sakto po, Father. Greet ka muna, Pads. Sige, maraming salamat mga kapatid. Purihin ng Diyos sa araw na ito. At tayo nandito na naman sa ating talakayan sa punto per punto. Naway basbasan tayo ng Panginoon upang tayo magiging instrumento ng kabutihan at kabanalan. Maraming salamat at welcome po sa lahat. Ayan. Thank you so much. Brother Aljan, Yes, go ahead. may naka-raise no? Pag ano mo Yes. muna accommodate. Opo. Ayan. Ask to mute po, kapatid na Alex, 13. Walang 14. Hello, bro. Wala po, magandang hapon po sa lahat. Yes, good evening din po. Kung maaari po, pwedeng pabuksan po ng camera. Kung maaari lang po. Paano po ba ito? Ayun. Go ahead po. Ano po yung katanungan natin, bro? Ay, ang tanong ko po kasi sir, brother, gusto ko itanong yun nung nakaraang araw kay Father Darwin kaso hindi ko siya naabutan. Tama-tama, ngayon mayroon si Father Bobby, sa kanya-kanya lang itanong. Ikwento ko muna para maintindihan yung tanong ko. Kasi Sige po. ang nangyari kasi sir, nagkumpisan ako apat na pari. Tapos iba-iba ang hatol sa akin. Noong unang kumpisal ko, hindi ako binigyan ng absolution. Kasi sabi niya, magbukod ka ng bahay, tapos iwalayan mo yung girlfriend mo, bumalik ka dito, bigyan kita ng So, ginawa ko naman sir, bumalik ako. Pero yung pagbalik ko, ibang pari na siya, ibang pari ang ko, binigyan ako ng absolution, tapos pwede na daw ako mag-union. Kaso sir, meron pa akong isang mortal sin na nakalimutan ko, kaya nagbalik ako ulit ng kumpisal. Ngayon, ang kumpisal ko, ibang pari na naman. Sabi, ang hatol naman sa akin, simula pa daw pagpasok ko sa pinto, kinalimutan na daw ng Panginoon yung lahat kasalanan ko. Yung mga mortal sin ba yun yung kung bakit nabasa ko doon sa nakita ko sa mga teaching ni Father Darwin na dapat isa-isahin daw yung mga mortal sin. Nakalimutan siya. Ayaw ka manood ng YouTube. Mga yan. Hindi yan parang ganun siya. Tapos, inatulan ang inuna sa akin, binigyan na ako ng absolution din, pero bawal daw ako mangunin. Dapat daw muna ako, magpaanal. Kasi ko, paanal, uwi ako ng Pinas, matagal pa ang bakasyon, tapos kailangan ma-approve doon muna ang annulment, saka daw ako mangunin. Kaya sa isip ko naman, siyempre, napakinggan ko rin kay Father Darwin na obedience is better than sacrifice. Sinunod ko na lang. Paano yung Father na nakarangbo, nag-communion ako. Sabi ko, na ulitin. Ngayon, gusto kong kasi nabasa ko rin, napakinggan ko rin si Brother Ditching na
ano daw, sa church daw, meron daw mga wolf na nagpaka-sheep pero wolf. Tapos, mag-ingat daw tayo sa heresy. Ano ba susundin ko? Kaya, ayun, bumalik na naman ako ng ibang pare. Ganun din ang hatol niya. Ano, huwag mo na mag-communion hanggat hindi ano. O kasapin ko daw yung binanggit siya ng pare, hindi ko lang bibigitin. Kasi dalawang Pinoy tapos dalawang ibang lahi. Kaya yun, pag naguluhan ako, mag-communion ba talaga ako o hindi? Kung hindi ako mag-communion, patay na nga yung paluluwa ko, tapos hindi pa rin ako mag-communion. Ano na mangyari sa akin? Ngayon nagkumpisal naman ako. Sinabi ko na lahat. Ano ba susundin ko? Go ahead, Father Bobby. Yeah. Gusto ko malaman kung anong real status mo. Girlfriend mo lang yun o kasal kayo sa huwes? Ay, yung ex-wife ko pa din, kasal kami sa huwes at saka sa simbahan. 2 beses kami kinasal. Kaya yung girlfriend ko dito, hindi pa kami kasal, pero may balak kami magpakasal kaso hindi nga pwede makasal kasi hindi pa ako na-anal sa Pinas. Ganito. Kasi sacrament yung ano mo, yung first marriage mo. So, valid yung unang kasal mo sa pari. Kaya, you are still connected, no? Kahit na mag-girlfriend ka, mag-boyfriend ka, you are still connected with that, no? With that sacrament. Kaya, mientras tanto na hindi ka pa wala ka pang dispensation sa simbahan, hindi ka pwedeng magkumpisal at communion. Kaya kung gusto mo magkumpisal at mag-communion, iwasan mo ang mga pag-live-in o pagkipagtalik. Gusto mo mag-communion. Iwasan mo, huwag ka nang mag-girlfriend, huwag ka nang mag-live-in. Just be faithful to your marriage, yung first marriage mo. Pwede ganon. Yan ang solution. Kung wala ka talagang dispensation, kasi mahaba-haba yung kailangan ng panahon, ang paghingi ng annulment. So, while kasi we are called to holiness and we are called to be faithful kasi kasal ka eh. So, kung live-in ka lang dati, huwes lang yon, pwede kang magpa-annul sa huwes, hindi sa simbahan kasi hindi yon canonical marriage eh. Kaya ang status mo, ang isa pa talagang sana ko pader dito sa embassy natin. Hindi, puntahan mo yung simbahan na Katoliko saan ka kinasal, doon ako mag-annulment sa simbahan Katoliko. Hindi na rin ako makatanong kasi maraming nakapila sa akin kaya yun, maraming question sa ang process niyan, ang processing niyan. Halimbawa, gusto kang humingi ng ng mag-umpisa ng processing, gumawa ka ng libel, no? Bigyan ka ng form, libel, yung mo doon, i-present mo sa simbahan, sa Curia, kung saan kang simbahan ngayon mag-inform ka doon sa sa simbahan sa diocese ninyo ngayon. Hindi kinasal ka sa Mindanao, uuwi ka sa Mindanao. Ano ba yan? Pag meron kang trabaho, paano yan? Hindi naman natin common sense naman, hindi naman dapat pwedeng gawin nun. Yung domicile, yung parish priest, yung parish na yung tinitirahan mo, doon kang diocese, doon kang simbahan. So ang responsable sa yung kaluluwa, yung parish doon sa lugar na yon. So doon ka mag-inform, doon ka rin gumawa ng mga process, humingi ng form kung gusto kang ng dispensation. While waiting for your dispensation, huwag kang maging unfaithful sa iyong first marriage. Kuha mo? Tapos Pader, magkumpisal ako ulit sa kanya, Pader. Tapos sasabihin niya sa akin. Hindi ka, so far ngayon, kasi live-in ka, di ba?
Wala na, Father. Hiwalay na kami. Hiniwalay mo na. Adi, wala ka ng ano, pwede ka na mangumpisal, pwede ka ng mag-communion. Walang Kaya ang problema advice sa akin, mag-anal muna daw bago ako mag-communion. Sinabi ko na sa harap, wala naman akong girlfriend, Father. Kahit Hindi, na kasi, hindi naman yon. Ang importante na faithful ka sa iyong marriage doon. Kapag halimbawa mag-live-in ka, wala ka na, hindi unfaithful ka na, kaya hindi ka pwede mag-communion, hindi ka pwedeng wala na, Father. Wala na akong Kuha mo? girlfriend na yun. Kuha mo? So, pag single ka, so wala kang responsibilidad. So, hindi mo nilabag ang batas ng kasal, ng sakramento. Single ka eh. Kuha mo? So, wala kang problema doon. Wala kang impediment sa kasal, sa communion at sa confession. May mga pari kasi na kailangan ka munang halimbawa, sino ang humiwalay? Ikaw o ikaw ang hiniwalayan? Umalis na. Nag-away kasi may Father dahil sa ikaw ang humiwalay? Hindi, umalis na ako sa bahay, hindi ako natulog isang gabi. Ikaw ang humiwalay sa kanya. Ikaw ang humiwalay. So, ikaw ang nag-provoke ng hiwalay. Gusto ko siyang balikan, ayaw naman. Okay. Ang case nito, ito na, iba na yon ang case. Kasi, halimbawa, ikaw ang humiwalay, may kasalanan ka doon. Kailangan ko munang mag-repair. I-repair mo muna yan. So, dapat meron kang spiritual director na magsabi sa iyo, mag-advise. Sabi, yung mag-follow sa iyo, okay, for this year, wag ka munang mag-communion, wag ka munang halimbawa, wag ka munang mag-communion, wag ka munang mag-confession for this year as a way of reparation. Kasi ikaw ang nag-provoke sa sa hiwalay. Kaya ikaw ang mananagot doon. Kaya maraming mga maintindihan natin sila na yung status mo ay hindi nararapat. Single ka nga, pero ikaw nga mang humiwalay, so ikaw ay may pananagutan. Kaya, nag-create ka ikaw nag-provoke, ikaw ang mag-repair kung yung nagsisisi ka. Diba? Father, ako nga unang umalis. Pag-uwi ko sa bahay, wala na sila. Gusto ko naman balikan. Ayaw na naman, Father. Kaya nakailang beses na ako lumuhod sa harap niya. Ayaw naman niya. Ayaw na talaga niya. Tapos nag-file siya ng hindi mo na mapipilit itong gagawin mo. Kung gusto mong nagsisisi ka sa iyong ginawa, magdasal ka sa Panginoon na naway maintindihan ka na, tanggapin ka na naman niya. Kasi sabihin mo, explain mo siya pag mahinahon ang pag-uusap. Sabihin mo na nagsisisi ako sa ginawa kong immaturity. Di ba? Kaya gumagawa ako ngayon ng penitensya dahil nagsisisi ako, kasalanan ko pala yung malaki na ako ang humiwalay, so ako ang may kasalanan nito. Kaya so far, hindi mo naman mapilit yung yung kasama, yung asawa mo. So ang gagawin mo ngayon, magdasal ka na naway ang Panginoon ma-enlighten siya na malaman din niya na very precious yung ninyo, yung kasal ninyo, no? Para malaman din niya na kahit na kayo ay hiwalay, kasal pa rin siya. So hindi siya pwedeng mag-violate sa inyong kasal, sa sakramento, kasi kasal kayo eh. Kuha mo? So far ngayon, huwag mong pilitin. Hindi mo naman pwedeng gawin yun, no? Pagdasal mo, humingi ka sa Panginoon na sana yung ninyo, pagsasama ninyo ay mabuong muli. Di ba? Yan, gusto niya ng Lord yan, ha? Mayroong unity. Di ba? So, huwag kang ma-discourage. So far, huwag ka munang mag-communion at huwag ka munang mag-follow ka sa
magpa-advise ka sa isang spiritual director mo. Huwag kang papalit-palit ng mga pare. Yung mga pare kasi, yung kami kasi pag hindi namin alam yung status, meron diyang hindi alam, meron diyang hindi ka in-interview, hindi inaalam yung gagaya sa pinag-usapan natin. So, wala siguro silang time. Kaya ang iba, confusing din ang kanilang decision sa iyo. Kaya ikaw, ngayon, alam mo na. So far, pag wala ka pang act of reparation for that error, dapat ka munang mag-abstain sa sacrament. Pag ang spiritual director sabihin niya, okay na, pwede ka nang mag-communion, pwede ka nang mag-ano, okay, doon na. Saka na. Okay So, na? kausapin ko muna namin pa spiritual director dito sa parish namin. Yeah. Hindi ako ng advice. Ganda. Father, idagdag po natin dun sa Yeah. Father, biblical kasi yan, no, ang ating Panginoon Kristo sa mga nakikinig po ngayon, no. Hindi ganun kadaling ngayon kasi talamak na yan no, kung saan sa buong mundo kapag ayaw ko parang na lang no, yung makasal lalo na sa simbahan. Ang ating Panginoon Kristo, Father, sinabi niya yun kapag hiniwalayan mong asawa mo, sabi niya, Bro Aljan o Bro Jando, pakibasa nga natin Mateo 19, Bro Mateo Bro 19. Jando. Mateo 19:7-9. Tingnan natin. Ang ating Panginoon Kristo galing sa bibig niya yun 7-9? Yes, bro. Matthew 19:7-9, ito po ang ating mababasa. Sabi po dito is ganito po. Tinanong siya ng mga Fariseo, kung gayon, bakit inuutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kaniyang asawa? Bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng isang kasulatan na ng paghihiwalay bago niya palayasin at hiwalayan ito. Sumagot si Jesus, ipinahintulit ni Moises na palayasin at hiwalayan ninyo ang inyong asawa dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit hindi ganoon sa pasimula. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Sino mang lalaking magpalayas at humiwalay sa kanyang asawa, maliban kung ang asawa niya ay nangangalunya at ang asawa ng nangangalunya at mag-asawa ng iba ay nagkakasala ng pangangalunya. Ayan bro, no? Doon sa balik natin sa 9, sabi niya, sino man lalaking nagpalayas o humiwalay, no? Ang nangyari kasi diyan, ikaw nga bro ang humiwalay at humiwalay sa kanya asawa, no? Tapos nag-asawa ng iba, ang maliban kung asawa niya nangangalunya at nag-asawa ng iba, halimbawa, yun nga yung sabi ni Father, pinoprovoke mo siyang kasi pag hiniwalayan mo yan, so ang tendency nun magkaano yon, medyo matutokso yun mag-asawa ng iba dahil hiniwalayan mo. So you provoking her na to find another one. So ikaw kasing himiwalay, no, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, napakahalagang mensahe nito sa lahat ng may asawa, no, lalo na sa kasal sa kahit anong dahilan. Actually sa simbahan, even the adultery, hindi siya yan. Halimbawa, nangangalunya si lalaki o si babae. Hindi mo pa rin pwedeng basta-basta yan. Hindi yung grounds for annulment din. So, yun po, Father, no? Biblical yun. Ngayon, ang tanong diyan, Father, halimbawa naman, biglang lumayas itong babae, Father. O ang babae ang lumayas. So si brother, halimbawa lang po. So si brother, hangga't walang ibang babae hangga't loyal siya, pwede siya mag-communion at mag-kumpisal, Father. Yeah, of course. Wala siyang kasalanan biktima siya. So siya yung hiniwalayan no? Para malinaw sa lahat. Kasi may iba't ibang case po kasi yan, no? Magandang pag-usapan yan sa mga ganyang kaso. So ibig niyo sabihin, Father, yung mga humiwalay kagaya ni brother, humiwalay siya. So ibig sabihin humiwalay siya, may chance pa rin kahit siyang humiwalay, no, para malinaw po sa lahat. Kahit siya ang humiwalay, ang malinaw dito, with the dispensation of the priest, pwede niyang bigyan ng penance ng halimbawa 1 taon, ganon. Tapos, after ng 1 year, hindi siya nagsimba at hindi nangumpisal. Kahit hiwalay pa rin sila,
pag sinabi ng pari, o sige, after 1 year, pwede ka na. Pwede pa rin ba yun, Father? Pwede na yun kahit hiwalay pa rin? Dapat merong act of reparation through the advice of your spiritual director. Kasi ano yan yung ikaw ang nag-provoke Yun nga. Meron kang Yung responsibilidad noon So, Baga, tama ka, hindi ka nga, humiwalay ka, hindi ka nga nag-asawa, hindi ka nag-live-in, pero meron kang kasalanan dahil ikaw ang sinira mo ang sakramento. Parang sanhi ganun ba? sanhi ng paghihiwalay, ikaw, no? Parang ganun. Kaya, kailangan mong i-repair yan. Huwag ka munang pumasok sa huwag ka munang mag-access sa communion at saka confession for the meantime. Dapat merong kang spiritual director. Huwag kang mag-personal decision lang. Kasi siyang mag-decide sa'yo. Okay, sige. For 1 month, 3 months, gumawa ka na ito ng penitensya. No? Na because of that sin, gawin mo ito, gawin mo yan. Tapos after that period of time, so you can access to the sacraments fully. Okay, Father, Tapos halimbawa, teka muna. Halimbawa, mapunta ka doon sa isang pare na mangumpisan, sabi na, hindi yan pwede na. Sabihin mo, meron akong spiritual director, Father, na yan may authorization ako na pwede ako mangumpisal, pwede na akong mag-communion. Yan. Kasi pag wala ka spiritual director, anong rason mo? Sabi na, hindi. Ito, di ba? So, kailangan mo yan para basihan mo na talagang yung pag-access mo sa sacrament is valid. Okay, Father. Sige, Father. Salamat po, Father. Maraming salamat po. Napakalaking tulong po ang sagot, spiritual director. Maghanap mo na ako. Okay. Salamat, Father. Sige, God bless po. Ayun, thank you so much, Brother Alex. At Father Bobby, kailan po kayo magbe-bless po, Fads, pagkatapos po ng tanong ni Brother Roland o ngayon na po? Anong oras na dyan? Alas 10 na? Alas 9:37 po. Maya yan yata. Alas 10, alas 10 yan, Bro Aljan, after ng tanungan. Sige po. Tuloy po tayo sa tanungan. Diretso po tayo sa KPIM na si Brother Roland. Kapatid na Roland, nasa mute po and kung maaari pabuksan po ang camera natin, bro. Gandang gabi sa ating lahat. Meron lang itanong kay Father. Pasensya na yung boses ko, inuubo pa rin ako eh. Magandang gabi po, Father. Ang tanong ko po, valid po ba yung kinasal sa simbahan na isa yung Katoliko, yung babae, tapos Protestante, INC, yung lalaki? Valid po ba? Yeah, yung tinatawag mixed marriage, no? Kasi yung mixed marriage, meron silang tinatawag na agreement, no? During the process sa interview, no? Meron na yung silang tawag na contract, no? Sabihin, okay, sige, mixed marriage ito ha. Halimbawa lang. Ikaw, ibang ang pananampalataya mo, pero ganito ang mga kondisyones. Pwede kayong ikasal, valid ang sakramento sa ninyo, pero ang education sa kanyang mga anak, sa Katoliko, ang binyag sa Katoliko, ganito, mga kondisyones, no? Na dapat na ang pari ang magbigay sa kanila bago sila ikasal, no? Yung mixed marriage kasi, yan valid yan eh. Hindi mo naman pwedeng pilitin na Katoliko talaga. Merong mga kondisyones yan during interview. So, hindi mo pwedeng hadlangan ang pagmamahalan. Kasi may nagmamahalang hindi parehong Katoliko. Paano yan, di ba? So, sabihin mo, huwag ko na kayo magmahalan dahil hindi kayo parehong Katoliko. Hindi tayo ganoon. Merong tinatawag na mixed marriage. Valid yan ang kasal niyan. Pero, dapat yung nasa kabila, yung sa ibang relihiyon, sa ibang pananampalataya, dapat meron silang tinatawag na mutual agreement, no, during the processing sa kanilang kasal. No? Hindi natin alam kung anong kondisyon. Salamat.
Okay? Opo, Father. Yeah. Salamat. Wala nga naman. Okay na po, Brother Roland? Opo. Thank you. Ayun. Bro Roland, i-ano mo rin yan, nasa canon law yan, 1124 bro, a mixed marriage, a marriage between two baptized person, one of who baptized in the Catholic Church and one is not. So, canon 1124 po yan, at saka biblically sa unang Korinto chapter 7, nakalagay po dyan na ibigay din natin para meron din tayong basihan din bro Aljan. Unang Korinto nga bro Aljan, chapter 7 nga, tingnan natin, 13 to ano, tingnan natin. 7, ano bro? 13? Tingnan natin, chapter 7, no? Sa verse 12 muna, 12, 13 to 14. Tingnan natin. Ay, sabi po dito is ganito po. Unang Korinto 7, verse 12, 7, sabi po 12. Sa iba naman, ito ang sinasabi ko. Ako ang nagsasabi at hindi ang Panginoon. Kung ang isang lalaking mananampalataya ay may asawang di mananampalataya at nais nitong patuloy na makisama sa kanya, huwag niya itong hiwalayan. Yun. Kung ang isang babaeng sumasampalataya ay may asawang di sumasampalataya at nais ng lalaking magpatuloy ng pakikisama sa kanya, huwag siyang makipaghiwalay. Sapagkat Yun, no? Ano yan, may paliwanag si Saint Paul dyan. So, ibig sabihin yan, yung mga hindi nananampalataya, yun mga hindi kapwa Katoliko, no? So, actually, may tinatawag silang Pauline privilege, no? Sa mga mag-asawa. Pagdating sa ganyan, kapatid, tama, no? Biblical po lahat yan. Pati sa Code of Canon Law, yung mga mixed marriage. Sabi nga ni Father, kapag nagmamahalan, di naman pwedeng sa INC, bawal yan. Sa Iglesia ni Cristo. Bawal lang hindi pagpakasal sa hindi pananampalataya. Hindi biblical 'yon. Ang biblical pwede, no? Ang dapat nga i-ano 'yan kaya tinanggap ng ano 'yan ng simbahan yung mixed marriage, Code of Canon 1124 at nasa Biblia po 'yan, Bro Roland. Ayun, nag-ano na siya bro. Okay, bro. Ayun, thank you so much Brother Roland sa inyong pagtatanong at dako naman po tayo kay Sister Annabel Mara. Sister Annabel, last to mute po. Hello, brothers. Good Yes, good evening. May tanong po ako about the ano po yung work na exempted during Sunday, because we know every Sunday is holiday of obligation, di ba? Tapos pag hindi ka nakapagsimba, it's a mortal sin. So, sa sitwasyon po kasi namin dito overseas, salitan po yung weekend na may work kami ako as carer. Is it valid po ba na nagtatrabaho ako as carer na hindi makapagsimba sa Sunday, or I'm still on, pag hindi ako nakapagsimba on that Sunday, certain Sunday, I don't know what to say. Nakasala ko, ano ba yun sa Tagalog? Nagkasala, yun ang word. Nagkasala po ba ako? Cases, bigay natin yung tanong mo kay Brother Angel Santos. Brother Angel? Subukan natin yung ano ni Father muna dyan, Bro Aljan. Father, nagkasala ba siya? Dahil hindi ko masyadong maano. Dahil, bakit hindi ka makapagsimba, kapatid? Dahil may trabaho po kayo? Wala bang ibang misa sa ibang oras? Yes, Brother Angel. Wala, yung shift po namin is 8 a.m. to 8 p.m. Dati po, nakakapagsimba kami by 6 to 30 in the morning ng Sunday kasi may mass pa nun sa cathedral. Pero tinanggal po ng cathedral, kaya wala na po kami chance na makapagsimba. So, if there is 4 Sundays in a month, may 2 Sunday kami na hindi kami makapagsimba. So, yun, kasi tinanggal nila ang 6:30, wala na kaming chance na makapagsimba kasi pag weekend on kami, Saturday at Sunday po, work kami niyan. Meron naman pong Saturday na, ano yung mass na pang Sunday na po? Anticipated mass. Yes, anticipated mass. Pero ganun din po, magpo-fall off pa din siya sa shift namin.
Oh, mabigat yan. Oo, medyo Yes, ang yes. tinatanong kanina yung exemption, no? So, tingnan Oo, muna natin kung ba yung exempted. CCC 2181 nga bro, bro Aljan. Wala akong CCC bro, sorry. 2181. Si Search bro, natin. bro Jando, mayroon ka ba no? Catechism 2181? 2181. Okay, basahin na lang natin, no? Ang sabi sa Catechism po natin 2181, ang ano sa Tagalog, ang exemption lang dito yung mga biglaan na yun nga no. Ano lang yung mga biglang may nagkasakit o nag-aalaga ng may sakit, nag-aalaga ng mga bata, no? So far yun lang yung ano doon, pero yung talagang sa trabaho na mahaba-haba na po kayong walang misa niyan, no? Walang simba. Medyo ano Bro, yan, no? bro Angel? Sige, bro. Ito bro, subukan ko po kung mabasa nito. Sabi po dito is ganito po. The Sunday Eucharist is the foundation and confirmation all Christian practices. Wait lang ha, ito usog natin ng konti. So, practice. For this reason, the faithful are obliged to participate in the Eucharist on days of obligation. Unless, wait lang, usog natin ulit ng konti. Ayan, yung unless, no? I-ano natin yon unless. Yun po yung exemption. Excuse for the serious reason. Mm. Dispensed by their own pastors. Wait lang bro, kasi hindi ko mano eh. Those who... Ikaw magbasa nga bro, Angel. Sakit ng mata ko dito bro. Hindi ko makita sa iyo diyan sa ano, no? So sabi rito, for example, illness, no? Diba, nagkasakit ka, care of infants or dispensed by their own pastors or binigyan ka ng pagkakataon ng mga pari, pastors, di ba? Mga pari yan. So, kung bambawa, okay, pwede ka muna hindi magsimba kasi binigyan ka ng dispensation, ibig sabihin, permitted. So, dispensation yun. Ang nangyari kasi sa inyo dyan, walang nag-permit, walang nag-ano. Kami dito, bibigyan ko kayo ng halimbawa sa lahat na nakikinig ng OFW, no? Dito po, ang pinaka-busy sa amin dito para may idea kayo, no? Siyempre bilang lingkod ni Lord at matagal na akong ano, no? Alam ko yung ano, yung ano ng aral ng simbahan. So dito, ang pinaka-busy sa amin Sunday sa hotel, no? So dahil nga yun, dahil nga talagang kailangan kong ano yung Sunday sa rest day, talagang sinabi ko kahit anong mangyari, wag lang Sunday. Nag-request kami ng day off ng Sunday po. So yun po, pinayagan kami, no? Kasi pinaglaban ko yung Sunday. So ngayon, ang sitwasyon ninyo, baka ewan ko kung pwede ipaglaban yung Sunday, baka mahirap siya, but yun lang yun ang ginawa namin, no? So case to case basis, hindi ko alam ang sitwasyon niyo diyan. Napaglaban namin yung Sunday. So lagi kaming off ng Sunday, salamat sa Diyos. So ngayon, ang sitwasyon nyo ba, pwede ka bang, ang tanong kasi, pwede ka bang magpa-excuse ng Sunday o hindi po talaga? Actually, Brother Angel, before pa ako nabuntis, kinausap ko na ang manager ko niyan na kung pwede ba, at least half day lang ako ng Sunday kasi it's either morning or evening para makapagsimba ako. So yun, talagang ayaw kasi nga short staff, ganun. Kasi yung iba naman daw, unfair daw, ganyan. Kasi they are religious din pero nagsisimba daw sila. So I get her kasi hindi naman siya ganun ka ano sa religion. So parang hindi niya maintindihan saan ako naguhugot. Pero kasi marami kaming Filipinas sa home namin. But thank God, actually ang sitwasyon ko karon is I'm on maternity leave. So salamat sa Diyos, nakakapagsimba na ako, na-confess ko na yung mga Sundays na hindi ako nakapagsimba. At babalik na ako, matatapos yung maternity ko, babalik na ako by April. I'll be working Friday night and Saturday night. So I have chance na makapagsimba na by Sunday. It's just that my fellow Filipinas na who are also studying the faith ngayon, yun yung parang burden nila ba na may Sundays talaga na hindi sila makakapagsimba.
So they want me to ask talaga kung paano, kasi yun nga, nilaban na namin yan sa manager namin, which is, she's also a Filipina, pero talagang ayaw niyang i-grant. So, Yun po. ibig niyo po sabihin, for now, you're okay, right? So, Friday, Yeah. Saturday ka lang. Yes. Tama? Yes po. Okay ka Ako na po, pala. oo, okay na ako. Yun lang sa mga fellow Filipina ko po na nag-work in the same home, with the same workplace po. Yun yung struggle nila kasi gusto nga din nila magsimba ng Sunday. Yun nga lang, ayaw talaga ipayag, ayaw kami payagan ng manager namin. Kasi sa akin, exempted na po ako, pwede na po ako mag-work on permanenteng araw, Friday night at Saturday night. So, night staff na po ako. Pwede po ako kasi may baby. Sila, para bang hindi sila pwede ma-exempt because wala silang anak dito. So ang tinatanong niyo po yung in behalf of your Yes mga po. kababayan diyan na hindi Yes po. makapagsimba. Yes po. Actually, pag tinuloy po natin yung Catechism 2181, nakalagay, those who deliberately fail in the obligations commit a grave sin. Malaking kasalanan yun. So, yun nga ang problema natin, but yung kaso po ng mga kababayan natin diyan ng iba, no? Because Yes of their po. job. So ngayon, naibigay natin kay Father, ano bang masasabi niyo doon? Ang employer ayaw pa ipag-day off yung mga tao, hindi tuloy sila makapagsimba. Father Bobby? Okay. So, pwede ba kayong humingi ng dispensation for 1 hour lang sa Sunday? Alam, mag-organize kayo. Sige, sa first mass, ganyang oras, leave ako. Mag-leave ka. Pwedeng, mag-leave ka just 1 hour. No? Para maano mo yung obligation mo. Hindi naman talagang rigid na whole day kang, wala. Yes. trabaho. Father, for that, Father, kailangan ko po muna itanong sa manager ko kung pwede. So, siguro, para hindi siguro maano yung, kasi yung, na tayo ngayon, yung industrialized country, so, nakahabol ang mga Yes tao po. sa, Kasi ang trabaho, kahit na linggo, trabaho pa rin. Hanggang yes dito sa mga shopping center, open sila, non-stop, gano'n. So, hindi natin sila pwedeng hadlangan sa kanilang mga gawain, no? So, ang atin naman, sa ating mga nanampalataya, dapat marunong tayong ma-organize, no? Maalala ko yung kami ng nanay ko, nung maliit pa ako, nagtitinda kami sa merkado. Every Sunday yan, may market, no? Ang nanay ko sabi niya, first mas ako ang pupunta. Dito ka maiwan. Sa second mas, ikaw pupunta doon. Ako din naman dito maiwan. So, pwede ganon, no? So, pwede natin maremedyosan yan. Pero depende yan kung ano ang agreement ninyo. Hindi naman ibig sabihin absent ka lahat. So, kung may fabrika doon, so must stop ang ang tawag noon, ang negosyo, di ba? Meron namang ayaw na stop yung negosyo dahil urgent, may mga So, kayo ang mag-organize. Para hindi naman ma-miss out ninyo ang ang pagsisimba, kailangan talaga ninyong bigyan ng pagkakataon. So, ang exempted lang pag may sakit ka, tapos halimbawa nagbabiyahe ka, walang simbahan, hindi ka pa nakarating, o kaya ano pa, yung sinabi diyan na yung may sakit at iba pa, meron ding mga exemptions na pwede nating may consider. Halimbawa, dito maraming nakatira sa malalayo, hindi maka-drive, walang magsusundo. 'Di ba? Paano mo 'yan? Ano po 'yun? Gagawin mo rin, hahatulan mo rin yung mga kasalanan, 'di ba? So, ang importante lang sa inyo, ang gusto ng Diyos sa inyo, kahit na hindi kayo makapagsimba ng talagang yung intention ninyo magsamba, dapat mapanatilihin yan. Kasi pag maraming hadlang sa inyo,
ang Diyos, i-consider na yon ang intention. Pag ang problema ay meron kang ang time o wala kang time, pag walang intensyon na magsimba, wala rin. So, dapat maganda yan sa inyo na meron kayong intensyon na magsimba bagkus may hadlang, may balakid. So, hindi nyo kasalanan yon. Kung tutuusin natin, ang Diyos, nakikita yung may-ari ng ano doon, fabrikang iyon, negosyong iyon, na siya ang may malaking kasalanan, siya ang responsable sa inyong mga kasalanan. Bagkus kayo naman, nagsisikap kayo, pinipilit ninyo, mag-organize kayo para makasimba para sa inyong kaluluwa. Yun ang inyong nararapat ninyong gawin. Pag mga hindi mo talaga ma-avoid dahil talagang hinahadlangan kayo, pinipigilan kayo kung anong mga pangyayari dyan, huwag niyong pilitin. Sabihin niyo, Lord, meron naman akong intention. Gusto ko na magsimba ngayon, pero hindi ko na di ba? Dapat yan ang pairarin natin. Remedios na rin yan. Pero, dapat pagsikapan ninyong mag-organize. Sabi ni Father, pwede na pala ganito. No, hindi. Ganon din yan sa confession. Halimbawa, gusto ko talaga maumpisal. Punta ako sa simbahan. Walang pare. Then, you are already forgiven. Morally speaking, no? Yung tinatawag na virtual intention. Yung intention mo, you are justified. Di ba? Yung nasa templo yan, di ba? Yung dalawang nagdadasal doon, isang tax collector at saka yung sino yon? Yung Fariseo. Sabi niya, ako ganito. Talagang observant ako sa batas. Yung isa naman, hindi nga kayang tumingin sa langit. Sabi ng Panginoon, patawaran mo ako dahil ako'y makasalanan. Di ba? So, justified yun. Yun justified. Kasi may pure intention siya. Di ba? Yun ang nararapat natin, mga kapatid. Huwag tayong rigid. Hindi ako kapagsimba ngayon. Ako, nakakasalan ako talaga. No, titingnan nga muna natin kung anong intention mo. Kung ang ano ninyo, katamaran, hindi ka nag-organize, wala talagang balak, yon kasalanan. Diba? Father, kung talagang gusto kasi ng mga tao, pwede rin may mga online mass, di ba? Yes, Brother Angel. May television, may online, may spiritual communion niya, pwede. Yes, yun Father. ang Pwede po ba yun, Father? Kasi Pwede yun po yung ginagawa na lang nila po. Sorry, Yes. Brother Angel. So, ganun po yung ginagawa nila na lang, nag-online mass po sila. Saturday night dito kasi umaga na dyan. So, nag-a-attend sila ng online mass. Ganun na lang po ang ginagawa nila kasi may 2 Sundays talaga sila in a month na hindi po makapagsimba. So, online mass na lang po yung ina-attendan nila. Pwede na yon, pero ang importante, magsikap kayo, mag-organize kayo na physically present kayo. Kasi yung online mass, valid lang yun sa mga may sakit, yung mga talagang mga, yung salving sa katekism, no? Yung mga exempted yun, nag-aalaga ng bata, okay, may sakit, o kaya halimbawa, hindi nakarating sa simbahan, malayo ang simbahan, walang sasakyan, walang susundo, di ba? O yun, valid na yun. Yes, Father. We'll try again, Father. Actually, Father, we're praying for our manager kasi she's a Filipina and she's also a Catholic. So, we're praying for our manager na, tandugon sa Espiritu Santo, Father ba? Yeah. That is your obligation. Talagang, pray one another, no? Yeah. Sa amin ni Jesus, no? Kasi, kasi kuminsan tayo, no? Hindi na yung problematic ang ating relationship because we are not praying each other. Yes. No? Ganon. So, kaya nag-aaway ang mga worker at saka yung employer, no? Dahil sa ganon, di ba? So, dapat meron din tinatawag na solidarity, no? Yung understanding, tapos comprehension with each other, no? Kaya ipagdasal, subukan niyo ipagdasal. Sabi niya, Lord, hindi ako makapagsimba, hindi ako pinasimba dahil ito, pasungit o rigid. Sige, alay ko na lang to, Lord, suffering na to sa kanya na mag-convert. Yan. Balang araw, sasabihin ka na, sige, simba na yun. Sana, Father, one day.
Yes, one day Yan. po. We're praying for it Miracle po. yan. So, thank you po. All glory to God. Salamat po sa inyo. Walang Thank you, anuman, Father. sister. God bless po. Happy New Sige po. Year. Thank you. Happy New Year. Ayan, thank you so much po, Sister Annabel, no, Mara. At dahil alas 10 na po mga kapatid, announcement po, pakilabas na po, pakihanda na po ang inyong mga sacramentals. At si Father Bobby po ay magbe-bless na po mga kapatid, no? Father Bobby. Bro, habang nag-prepare yung ano, may isa lang na lang yata dyan pagbigyan natin. Isa lang. Annabel Wala ba bro. to? Siya ba yon? Si Wala na brother, ba yun? si sister po yun, si Annabel po. Okay. So, wala na pala. So, sa lahat po ng kanina pa nagtatanong, mga magsa-sacramental blessings, ito, ngayon na po, i-prepare nyo na po yung mga dapat i-prepare. Salamat po. Ayun po mga kapatid, no? Again po, sa hindi pa po na-inform o hindi pa po nakarinig, may sacramental blessings po tayo ngayon. Kaya pakihanda na po ang ating mga sacramentals. Father Bobby, go ahead po. Sige, umpisahan natin ang ating blessings. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, the blessing of salt. God's creature, salt, I cast out the demon from you by the living God, by the true God, by the holy God, by God who ordered you to be thrown into the water spring by Eliseus, to heal it of its barrenness. May you be a purified soul, a means of health for those who believe, a medicine for body and soul, for all who make use of you. May all evil fancies will fall fiends, his malice and cunning be driven afar from the place where you are sprinkled, and let every unclean spirit be repulsed by him who is coming to judge both the living and the dead and the world by fire. Amen. Let us pray. Almighty, everlasting God, we humbly appeal to your mercy and goodness to graciously bless this creature soul, which you have given for mankind's use. May all who use it find in it a remedy for body and mind, and may everything that it touches or sprinkles be freed from uncleanness and any influence of the evil spirit, through Christ our Lord. Amen. Amen. Now it follows the blessing of water. God's creature water, I cast out the demon from you in the name of God, the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, his Son, our Lord, and in the power of the Holy Spirit. May you be a purified water, empowered to driven afar all power of the enemy, in fact, to root out and banish the enemy himself, along with his fallen angels. We ask this through the power of our Lord Jesus Christ, who is coming to judge both the living and the dead and the world by fire. Amen. Let us pray. O God, who for man's welfare established the most wonderful mysteries in the substance of water, hearken to our prayer and pour forth your blessing. On this element now being prepared with various purifying rites, may this creature of yours, when used in your mysteries and endowed with your grace, serve to cast out demons and to banish disease. May everything that this water sprinkles in the homes and gatherings of the faithful be delivered from all that is unclean and hurtful. Let no breath of contagion hover there, no taint of corruption. Let all the vials of the lurking
enemies come to nothing by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and peace of the occupants of these homes be banished, so that in calling on your holy name they may know the well-being they desire and be protected from every peril through Christ our Lord. Amen. I-mix ng konti ang asin at saka sa tubig. May the salt and water be mixed together in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. God, source of irresistible might and King of an invisible realm, the ever-glorious conqueror, who restrained the force of the adversary, silencing the uproar of his rage, and valiantly subduing his wickedness. In awe and humility, we beg you, Lord, to regard with favor this creature, thing of salt and water, to let the light of your kindness shine upon it, and to hallow it with the dew of your mercy, so that wherever it is sprinkled and your holy name is invoked, every assault of the unclean spirit may be baffled, and all dread of the serpent's venom be cast out. To us who entreat your mercy, grant that the Holy Spirit may be with us wherever we may be, through Christ our Lord. Amen. Now follows the blessing of oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creator oil, I cast out the demon from you by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. Let the adversary's power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health and in body and mind to all who use it, in the name of God, the Father Almighty, and of our Lord Jesus Christ, his Son, and of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead, and the world by fire. Lord, heed my prayer, and let my cry be heard by you. The Lord be with you. Let us pray. Lord God Almighty, before whom the host of angels stand in awe, in whose heavenly service we acknowledge, may it please you to regard favorably, to bless and hallow this creature oil, which by your power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it for anointing the sick, so that when they are made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which we are blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, and all wiles of the enemy. Let it be means of averting any kind of adversity from man, made in your image and redeemed by the precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of the ancient serpent. Through Christ our Lord. Amen. Now it follows the blessings of the medals, all medals, cross, rosaries, and everything. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. I purge you medals of evil by God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and of the sea and all that they contain, or every power of the adversary, every cohort of devil,
every attack and appearance of Satan. Get thee out of these medals, this sacramental cross, and fly afar, and may they become for all who will use them a help for body and soul. In the name of the Father Almighty, and in the name of Jesus Christ, His Son, our Lord, in the name of the Holy Spirit, the Paraclete, and the love of the self-same Lord Jesus Christ, who shall come to judge the living and the dead and the world by fire. Almighty God, lavish dispenser of every good, we thy suppliants pray that by the intercession of Saint Benedict, thou wouldst pour out thy blessing on these sacred medals inscribed with letters and symbols appointed by thee. Let all who will wear them with minds intent on good works deserve to obtain health of body and spirit, the grace of making progress in holiness, as well as the indulgences which have been granted. And may they escape by the merciful help every onslaught and fraud of the devil, and finally stand before thee, sinless and holy, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And you, Spirit. May the Almighty God bless you, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Okay. Ang lahat ng mga sacramentals ay na-bless na. Thank you po, Pads. Welcome. At ngayon po, Brother GD, ano po yung Brother GD, maganda tayo bro, magpasalamat. Yes, bro. Yes, go okay ahead, na. go ahead. Hmm. Ikaw na bahala. Okay, ikaw muna mauna, Brother Aljan. Ayun. Ayun, again, thank you so much. Una-una, sa Diyos po ang pagpapulit kailangan kailanman, mga kapatid. Dahil hindi po natapos ang ating programa kung hindi po dahil sa gabay at matnubay ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. At ayun, God bless us all. Yun lamang po. At sana po bisitahin niyo po ulit ang ating YouTube channel sa muling pagbabalik po, paunti-unti po ni Mr. 721 Catholic. Back to you, Brother Jando. Nga, bakit nga paunti-unti? Ay, mga busy mode po tayo, bro. May busy mood May mga pala. trabaho tayo. Okay, atin na ibigay ng mga yon kay Brother Romel Palma naman sa kanyang pasalamat. Brother Romel? No, wala yata si Brother Romel lang. Okay, Brother Romer na lang from Bukidnon. Brother Romer? Okay, Bro Jando. Sa lahat ng mga nanonood ngayon sa punto-punto, unang-una po sa Diyos at kay Inang Maria ang lahat ng yung sa pasalamat. At good night po. God bless. And Ave Maria po sa lahat. Back to you, Bro Jando. Okay. Thank you sa iyo, Brother Romer. At may ibigay naman yung Brother Junre naman. Pasalamat, Brother Junre. Brother Junre, wala na, busy na to. So, atin na lang ibigay na lang ngayon kay Brother Angel naman. Brother Angel? Amen. Praise the Lord muli. Isang malaking pasalamat. Unang-una sa Diyos, sa kanyang lahat ng kalwalhatian at kapurihan, magpakailanman. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you to the Holy Spirit at thank you po, Mama Mary. So, isang talata nga, bro. Hebreo chapter 4, verse 12, Bro Jando. Sa ating lahat. Hebreo 4:12. Yes, bro. Napakaganda yan, no? Pag nilayin natin. Ito sabi sa Hebreo 4:12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at ng espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. No, so ganun ang salita ng Diyos, no? Mabisa,
matalas, no? Magkabilay, parang tabak na magkabilay talim, bumabaon hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu. So ganun po ang salita niya. Kaya tingnan niyo, no? Napakarami na po rito, no? Napakarami na nagbago, nagbalik loob, no? Dahil sa salita niya. Totoo po, ang salita ng Diyos talagang nakakapagpabago sa tao. Hindi lang nakapagpapagaling sa karamdaman, lalong-lalo na po sa espiritual na pangangailangan natin, no? So, ma-share nyo po dapat ito sa mga tao, lalo na yung mga gusto nyo na magbago, magbalik loob, o gumaling sa karamdaman. Ma-share nyo po ito, no? Para that it's also spiritual works of mercy na tinatawag na simbahan yan. Napakahalaga po sa kaligtasan ng lahat yan, no? Ang salita ng Diyos po, no? Napakabisan yan. Sana ma-share nyo po ito, no? At pabaon po sa ating, bago tayo basbasin ni Father Bobby, pabaon lang po ng ating ebanghelyo, napakaganda, no? Huwag kang matakot, sabi ni Jesus, no? Sa lahat ng mga may naliligalig, no? Mga na may anxiety, depression, o kung ano man ang pinag-aalala nyo, no? Sabi sa inyo ngayon ni Jesus, huwag kang matakot, no? Si Jesus ito. Pinapaalala sa atin lahat ng ebanghelyo na dapat nga, ang sabi doon sa English is, your faith should be bigger than your fear. Ibig sabihin, mas malakas dapat ang pananampalataya natin kaysa sa takot natin. Amen? So, pagka malakas ang pananampalataya mo, wala kang dapat ikabahala. Dahil sabi ni Jesus, huwag kang matakot. Si Jesus ito. Amen. Yun lang po, no? Marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po, back to you, Bro Jando, and good night, everyone. At yun naman ibigay naman ngayon kay Father Bobby sa kanyang ulang mensahe, pasalamat at final blessing. Father Bobby? Maraming salamat mga kapatid sa inyong pagtangkilik sa ating palatuntunan punto per punto. Sana marami kayong nakuhang mga karunungan at kaalaman sa mga katanungan at mga ipinahayag, pinangangaral sa ating lahat dito na pwede natin gamitin sa pamumuhay na kabanalan. Naway manatili tayong matatag at palaging nagmamahal sa ating pananampalataya. Tayo ay kay Kristo, tayo ay sa simbahan ng Katoliko, at naway magiging proud tayo sa ating pagiging Katoliko. Na ang Panginoong Diyos ay talagang nagtatag ng kanyang simbahan parang lahat tayo ay magiging ilaw sa kadiliman. Ngayon mga kapatid, pasalamatan natin ang Diyos, ang mahal na Birheng Ina, na talaging nagagabay sa ating buhay. Ngayon, hingin natin ang basbas ng Panginoong Diyos bawat sa atin dito. The Lord be with you. With your spirit. And Almighty God bless you, the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good night sa lahat. Paalam. Babay sa inyo. Paalam. Bye, bro, Jando. Bye, Del. Bye-bye sa'yo, Del.
Good night. God bless Oh. us. Bye. Bye. Wait, nalimutan ko.